Good morning. Sa ating aralin sa araw na ito, na aking bagay na yung pagsunod natin at yung pagiging palaban natin sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ito yung magiging stepping stone natin para maating natin yung ma-surpass natin kung ano man yung mga bagay-bagay na nagiging ano natin sa ating mga buhay. And yung emotion, since nakabalik na tayo ulit dito sa ating church, very happy, mixed emotion kasi talagang mapipil mo ulit yung presence ng Lord during dun sa ating praise and worship. At the same time, yung move ng Panginoon na andon, lalo na yung sa preaching na pinupush tayo ng Panginoon para lumaban tayo the whole year. Kumbaga sa talagang kakitaan tayo na hindi tayo struggle sa mga pinagdadaanan natin, bagkos na-overcome natin, nasa-surpass natin lahat ng mga pagsubok na meron tayo. At yun yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na maging victorious tayo. Kaya thankful ako dito sa day na ito na nagkasama-sama tayong muli sa ating church, sa ating headquarter, kumbaga, na kung saan dito natin ulit mapipil yung presence ng Panginoon at yung kamay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga susunod pang mga gawain. Magtuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga gagawin sa mga hinaharap. Yun lamang po. Ayun, so ang takeaway ko for today's coaching is that we literally were made to do nothing but to serve God talaga. That is our greatest act of love. That is our love language to God. It's an act of service and an act of service to Him and His church, to His people. Kaya hindi tayo dapat laging may rason kung bakit we shouldn't do it. We should always have a reason why we do it. We should always have a reason why we should keep doing it. So yun lang po. Thank you. Hi po, good afternoon. Share ko nga lang po pala ang natutunan ko this week sa preaching with Brother Ivan po sa At Your Service. So ang tumatak po sa akin na sa lesson po ni Brother Ivan isa lang po. Yung po yung kapag may opportunity na makapag-serve tayo sa Panginoon, i-take po natin yung opportunity. Lalo-lalo na po sa kabataan, at ako katulad ko nasa mid-range na po ng edad ko. So pinaalala ng Panginoon na dapat hanggat may opportunity, hanggat malakas pa tayo, hanggat may oras, mag-serve tayo sa Panginoon. At sabi nga ni Pastor, hanggat may buhay, mag-serve tayo sa Panginoon. Yun lang po, maraming salamat. Take away ko sa mga napakinggan ko ngayong araw is hugad natin is kaya niyang ma-discern kung ano yung desire ng heart natin. Si God, alam na kaagad pag may pangangailangan tayo at worried ang hugad sa
kung ano man yung mga problema natin, dinadaing natin, at tunay na wala tayong hihilingin kay God na hindi niya kayang ibigay. Kumbaga, wala talagang impossible when it comes to Christ, and sobrang kakagaan ng puso pag alam mo yung kahit problematiko, kahit may mga hinihiling ka or may mga pangangailangan ka, alam mo kaagad na nandiyan dyan yung ating Panginoon para ibigay yung lahat. Talagang nakakapag-heal siya, nakakapagpagaan ng puso. Yun lang. So, ang natutunan ko po for today about unknown God. So, dapat kilalanin po natin yung God na sinasamba po natin for more on blessings and protection and healing. Unlike sa unknown God na walang pakisayo. So, ayun po. That kilala po natin, which is Jesus Christ. Ayun. Thank you. Hello, good morning. So, ang natutunan ko po today is madami. Pero yung pinakatumatak sa akin is kahit may mahal kang iba or magmahal ka ng sino man, hindi dapat mawala yung pagmamahal mo kay Lord. Kasi yung pagmamahal ni Lord is never lasting. Yun po. Ang aking natutunan po ngayon sa sa preaching is yung love. Kumbaga, greatest talaga yung love. Kumbaga, ang naging main ano po kasi ni Sister Leng is tungkol sa relationship ng kumbaga relationship bilang girlfriend, tapos pagiging mag-asawa. Kumbaga, dapat talaga meron tayong patience sa bawat isa. Pero ang pinaka natutunan ko po talaga doon is yung pagmamahal ni Lord para po sa atin is hindi nagfe-fade. Yun po. Kumbaga, mag-fade man yung love ng iba para sa atin, pero yung pagmamahal ni Lord para sa atin, hindi nagpe-fade kahit tayo mismo din na natin masyadong pinapansin si Lord, pero si Lord andun pa rin sa atin hanggang sa huli. Every people is different, but we are given with the gift of God the unique qualities po and the unique love languages that we have. And that makes us a different people, but at the same time, we are capable of giving beauty. So with that po, mas nakita ko yung love sa mundo. It opened my eyes to see the world and to see people with how they love each other and at the same time, how they love God. So by that po, the lesson that instilled to me is that love one another and at the same time, do not forget to love God. Because as we love Him, we can love other people with an open mind and with a filled love tank. Thank you po. Marami palang definition ng love na natutunan kanina na dapat na i-apply talaga natin sa buhay natin. Hindi lang sa atin, kundi sa kapwa natin. Para mas lalo pang mas matindi yung pagsasama kapag yung love na yun yung pinairal mo. Ayun po, grabe. Maraming salamat. Natutunan ko today, even though natutunan ko na siya before, yung 4 types of love, pero mas nag-broaden lang yung view ko, yung perspective ko about it. Tsaka, yung 5 languages, love languages. And, siguro mas nag-reflect sa akin yun kasi hindi ko lang kung saan ako nagsisink in doon sa 5 na yun. Pero, sana may-imply ko rin siya sa buhay ko. And thankful din kay Ate Nikki sa Word of God. Thank you. Yung natutunan ko kanina is most especially about sa 5 love languages. Natutunan ko kung ano yung pinaka-primary love language ko, which is yung giving gifts. And especially yung love language ni God sa atin, which is mas na-realize ko na sobra-sobra yung love na binibigay sa atin ni Lord every day. And it brought me closer kay Lord na grabe, sobrang-sobrang yung pagmamahal niya sa atin. And it made me very thankful to join this group, to join this church. And it made me realize na I want to serve every Sunday dito sa church na to. And po. Ma-share ko kay yung naglilipas kay Sis Roa, napapasalamat talaga ako na yung message na yan na it really touches my heart. For like 2 years, almost 2 years na dala-dala ko yung bigat ng
Kaya nga, sobrang pasalamat ko. Sobrang pasalamat ko sa Panginoon na dinalhin niya ako dito sa church na to. Gumamit siya ng tao para sa akin. Ma-feel ko ulit yung love ni God sa akin. Marami po akong natutunan sa araw na to dahil sa pag-ibig sa Panginoon, sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa mga di pa nakakilala sa Panginoon dapat daw na mag-share tayo ng gospel para ang pagmamahal ng Panginoon ay maranasan nila na katulad natin, nararanasan natin ang kabutihan at pagmamahal ng Panginoon. Thank you po. Love of God and love for your family, sa friends. Ang love is hindi lang para sa mga tao, most especially sa love of God. Dapat meron kang time para sa Kanya. Yun lang. Thank you. So, yun nga, ang natutunan ko for today is move forward. It's like, iwan na yung mga nakaraang nangyari, masama or yung nangyari, yung pagkakamali mo sa nakaraan. Tapos, maging positive lang sa pagharap sa panibagong kinabukasan, ganyan, para more on blessing, more positive way, ganyan. Yeah. So, maganda po yung ating topic ngayon, that God can turn around. That God has something for us na ando na talagang i-claim na lang natin. So, just have our faith in our hearts, then alisin natin yung mga takot, maging tayo, sabi nga, maging possessor tayo ng mga blessing ng Lord. Andyan lang yan Huwag tayong magpahadlang, no? Huwag natin limitahan yung ating mga sarili para maabot natin itong mga blessing na nilalaan ng Lord para sa atin lahat. Yun lang po. Thank you and God bless. Hello po, good afternoon po sa ating mga brothers and sisters. So today po, team launching ng ating church with team Keep Moving Forward. So we are so blessed po talaga, and hopefully po this year, and we claim po yung victory na ibibigay po sa atin ng Panginoon. So thank you so much po, and God bless po. Sermon ngayon, maraming salamat kay Father Ray. Natutunan ko po na bilang isang Kristiyano po, kailangan na natin gawin yung lingkod natin bilang maging soul leader. Hindi lang dapat basta maging tagapag-inig kundi para mag-lead din ng mga soul na most important yung family natin, hindi lang basta tayo lang. Huwag tayo magpakapatin, tayo lang yung makinig sa word ni Lord, pati yung most important yung family natin. Yun yung pinaka-impact sa akin ng sermon na sa akin. Good morning everyone. I'm blessed na naka-attend sa Sunday dito sa service. Ang natutunan ko today sa umaga ito. Siyempre, reminding ng ating Panginoon para sa atin na mga anak niya na niligtas niya na kung ano yung ginawa niya sa atin, kailangan natin itong gawin sa iba na kailangan natin ipadama kung ano yung ipadama ng Panginoon para sa atin. Yun na, dito nakikita ko na nai-remind ulit sa akin na kailangan natin kumilos bago pang-unagan, bago pa dumating si Lord na alam naman natin na malapit na siya at malapit na malapit. Yun na, maraming salamat sa ginamit ng ating Panginoon para i-remind tayo sa warning na binigay na ating Panginoon. Yan lang, and God is Natutunan ko po sa lesson na lookout is mahalaga rin po pala na malaman natin na lookout din tayo ng Panginoon. Kasi nalaman ko po dito sa lesson na to is isa po tayong mga soul winner. Gagamitin din tayo ng Lord para makapag-share din tayo ng gospel. So
sobrang blessed ako ngayon sa lesson na to. Kasi mas lalong namulat yung mata ko and nalinawagan ako sa pagpapalaganap pa ng mabuti na kita. Ayun na po, maraming salamat. Napaka-importante kasi ng soul winning. And it is one of the driving factors as to why Christians live and as to why Christians fulfill their goals. So, upon learning yung Paksa today or yung topic, yung SWAT, na-remind ako na bumalik sa isip ko yung napanood ko. And it is yung movie na to, yung Oppenheimer. And sabi sa Oppenheimer, theory can only take you so far. So, ayun, theory can only take you so far. So, kahit simple sentence lang siya, it, however, speaks volumes of the fact na kailangan, in everything that we do, may application. So, hindi lang tayo dapat basta-basta nagpaplano, hindi lang tayo basta-basta nag-aaral. We, however, need to put that pag-aaral into use. And that is one of the lessons, one of the most important aspects ng tinuro ni Sister Sonia, in which I thank her. Sobrang blessed po sa araw na to dahil sa natutunan ko po sa service, sa preaching kanina po, dahil na kahit sa church, may apply din po pala yung SWAT na, which is yung soul winning action din po yung pinakamalagang natutunan ko, na kahit sa tayo yung nag-i-snatch ng mga souls and winning, and dapat may follow up po para sa mga unbeliever po na nadala natin. Ang natutunan ko po sa lesson today, which is yung about SWAT, is yung action talaga. Kasi most of the time na kapag invite tayo, ang nakakalungkot is napapabayaan po natin yung mga soul, which is hindi na nakakabalik. So, kailangan po natin ng action, which is mas maraming sipag at action talaga na dapat alagaan po natin yung mga soul na nai-invite po natin for them to grow and to stay sa church po natin. Yun lang po. Learnings po today sa Word is about the Great Commission and how God has given us wisdom to strategize on how we will do it. Diba? Siyempre, hindi lang siya basta we win souls, pero yun nga, our God is a God of strategy. That's why He has also laid down this beautiful wisdom today. Ang natutunan ko po sa preaching ng ating mahal na pastor is lahat po tayo is kailangan mag-evangelize. Hindi po tayo pwedeng magturo kung kani-kanino kasi as part na being as a Christian, kailangan tayo po sa sarili po natin nag-i-evangelize po tayo. Kaya much better na gawin po natin yung part po natin as a church and as a family. Yun po. Maraming salamat. So, yun, ang natutunan ko sa preaching is kailangan natin talaga na magtiwala sa Panginoon na if kahit namatay siya at muling nabuhay para sa atin, sa ating mga kasalanan, tigit sa lahat na natin siya na magtiwala lang sa kanya na araw-araw. So natutunan ko po sa preaching today is that really Jesus is alive and ang Christianity lang talaga ang nagpapayunik sa atin sa lahat ng religions. And talagang, we are snatched out from that grave. So, kasi recently talaga, grabe yung attack sa akin ng temptation. So, it speak loudly to me talaga. Na-snatch out ka na dyan, bakit ka pa babalik dyan? Ang salvation na kay Jesus na. Yun po. Ang natutunan ko po for this Sunday topic about sa resurrection is God is alive sa buhay natin. Na sabi nga ni Pastor, kung hindi nangyari yung resurrection, wala tayo. Thankful ako kasi nabuhay si Lord. Kaya nabuhay din ako, nabuhay tayong lahat. Para mapatunayan din natin sa iba na God is alive. Napakahalaga at napakabuti ng araw na ito at naintindihan ko ang kahalagahan ng prayer and fasting. Napakahalaga at napakabuti ng prayer and fasting sa pagdesisyon, sa pagre-repent. Napakahalaga po at napakarami po ang natutunan ko sa araw na to.
Diyan ko po na marami pong kabutihan ang prayer and fasting na siya pong magiging isa sa mga kailangan nating mga Kristiyano para po maituwid at mapabuti po natin ang ating pananampalataya, papuri, pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Una po, nalalaman ko po doon sa prayer and fasting na tinuro po. Kung paano po matututo pa tayo sa pamagitan po ng fasting. Una po, sa pagpapasting po natin, nandun po lumalago ang ating pananampalataya. Nakapagbasa po tayo ng Bible, kung ano pong revelation nga binibigay ng Lord. Natututo po tayo na ipag-pray po natin yung mga kapatid natin, yung mga hinihiling natin sa Lord, at saka yung mga in church natin na ipag-pray natin sa pamagitan ng fasting po. Kasi napakahalaga po sa ating mga buhay nga bilang Christian, ang Holy Spirit po talaga na siya nagpapalago po sa atin. Nalalabanan po natin ay yung anumang tukso nga dumadating po sa atin sa pamagitan po ng Holy Spirit. Isang aral din sa akin kung bakit kailangan talaga natin mag-fasting ay isang halintulad lang po ni Haring David kung paano siya naghubad ng kanyang kapa, kumbaga sabihin kapa, ihari na siya. Pinakita niya doon sa Lord na siya ay nagpakumbaba, naghingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan kung bakit siya naghubad nung time na yon, nag-fasting siya. Ang aral ko dito sa sitwasyon ko na ito na kung bakit na mayroon akong karamdaman ngayon, yun, nice ng Panginoon na ako ay mag-fasting sa Kanya. Na-stroke ako, kalahating katawan. Pero sa biyaya ng Lord, sa grace ng Lord, hindi niya hinayaan na matabingi yung mukha ko, ma-paralyze ako, na maging lumpo ako, pero hindi niya hinayaan. So, ibig sabihin, mahal pa rin ako ng Lord. Nais lang niya na mag-fasting ako, na mag-fasting. Ang kailangan natin ng kababaang loob, talikdan ng ating mga kasalanan at maging isang ordinaryong tao tayo na tayo haharap sa ating Panginoon. Dahil ang mga babala na binigay sa atin ng Diyos ay upang hindi natin makamtan o hindi natin makamtan ng isang kawasakan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung galit niya, yung puot na hindi dapat mapupunta sa atin, kundi tayo dapat ay mag-ayuno na may kalakip na panalangin. So, yun naman po. Natutunan ko kasi sa fasting and sa buhay ko kasi malaking tulong sa akin kasi dati nagpa-fasting din ako kaya hindi ganun ko kalawak na naintindihan. Ngayon natutunan ko kung paano mag-fasting at para sa ating katawan. Maraming message ang Lord, maraming mapabago sa buhay mo bilang tao. Bilang Christian kasi pag wala tayong fasting, parang hindi natin nararamdaman ng Lord kung paano tayo binago. Kasi kung walang fasting, parang hindi ganun ka dali yung bagong Kristiyano mo. Dahil yung fasting kasi parang kung ikaw maalala kung paano mo nakilala ng Lord. Marami tayong matutunan sa fasting dahil doon magre-reveal ang Lord kung ano ang gagawin natin sa buhay natin at doon niya i-reveal din kung ano yung dapat natin gawin sa ating church. Yun lang. Maraming salamat sa Lord at marami ako natutunan dahil sa fasting. The lesson that I learned for today's lesson was don't trap yourself from the past. Forget about it and build yourself again. Because if you're going to trap yourself from the memories, it can kill your mind. Something that really struck to me under the surface is that in order for us to reach our full potential, we need to go under challenges and trials. If we're going to put it this way, in pottery, right? God is the potter and we are the block of clay. And God will start molding us. Of course, we're going to start small and God is going to mold us into a teeny tiny cup. And then we're going to say that, oh, I'm okay here. I'm already comfortable in this place right now.
But if we let God put them, mold and smoothen us more, that is when we're going to be a much greater and a much amazing masterpiece. And that is the time where God can use us for a much wider purpose in our life. When God is putting us into these challenges, God is not forsaking us, but He is testing and strengthening our faith. Or yung subject po natin is yung matrix thinking. So, isa sa mga natutunan ko as a Christian is every decision na dapat na meron tayo, we should be asking for the wisdom of God. Kasi siguro sa tao, bilang isang normal na tao lang, kapag wala tayong wisdom of God, parang magiging decision namin. Pero parang pag-adjust lang tayo na result, gugulat na lang tayo na siguro yung mga imposibleng bagay, mariresolve natin. Napakahalaga pala namin bilang isang nanay. Kasi napakalaki kasi ng ambag namin sa mga anak namin. At saka isa pa, by guidance ng Lord, kaya napaka-importante namin dahil na ang Lord ang kasama namin sa pag-guide sa mga anak namin. Kaya napakaganda ng preaching. I understand the tradition of work and better. Kailangan nating ma-transform, kailangan din nating baguhin ang ating isip, puso, at ang ating spirit. Para sa talagang tunay na transformation, we must be renewed. Natutunan ko for this preaching is very powerful talaga yung worship. And I realized talaga na even stars, moon, suns, they worship God. So, how much more na tayong tao. So, very blessed ako sa preaching for today because we are made to worship God. So, let's continue to worship and praise our living God so that we will be blessed in having our breakthrough worship. Napakalaking bagay talaga pag nag-worship ka kasi kung ano mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, mag-worship ka lang talaga kay God. Pagkakaloob niya na ang iyong mga hinihiling, andun ang iyong katagumpayan sa lahat ng iyong mga pagsubok. Kaya maraming salamat po. Natutuwa ako, nabibless ako kasi ngayon ko lang nalaman ko, hindi pa sinabi ni Pastor na mas mataas ang pag-worship kaysa prayer. Thank you. Sa preaching is to be humble, maging kind ka, return kay Jesus Christ kung ano man ang mga biyayang iyong natanggap. Yung mapagmahal ka sa kapwa mo, kung ano yung nasa puso mo, ibigay mo kay Lord ng buong buo. Be humble at give ang best mo para sa ating Panginoon. So, super bless yung lesson tungkol sa faith ni Abraham na talagang kunin din natin bilang tularan natin sa Abraham yung pananampalataya na kapag mayroong inuto sa atin si God, wala na tayo sa sumunod lang. I-offer natin ang ating sarili bilang living sacrifice sa napakaraming kabutihan ginawa ng Panginoon sa atin at mga exceptional worship na maibibigay natin sa napakaraming kabutihang ginawa sa atin ng Panginoon. Yun lang po. Natutunan ko na dapat pala laging ginagabayan ang mga anak at laging binibisita, tinatanong, para na sa ganun, nalalaman ko ano na mga nagiging problema nila. Para sa ganun, nagiging maayos ang samahan ng mga bata para hindi sila nagkakaroon ng away-away, pagkilihan sa bawat isa. Nakakatuwa sila kasi mabata pa lang sila, natututo na silang gumanap kung paano mga dapat gawin para
lumabas yung kanilang mga talento. At parang at saka isa pa yung nagiging aware din sila kung ano ba yung mga nagiging ano ng mga magulang nila, lalo na sa tatay. At parang nararamdaman nila kung ano ba yung nararamdaman nila ng mga tatay. Ang natutunan ko po ngayon ay about po sa ating authority. So, sabi po ni Sister Rohan kanina, ay ang authority daw po ay ang problema daw po ay kailangan natin solusyonan. Kaya dapat nating mas itabo yung mga problema na kinakarap natin sa buhay. Dapat natin nitong solusyonan at itaboy natin ito. Kailangan po. So, yung lesson po ngayon is about exousia. Exousia means authority. And sabi po ni Sister Rohan, we are fully equipped with the armor of God. So, dapat yung problema po, hindi tayo yung tinatapakan, kundi dapat tayo yung tumatapak sa problema. And for us to do that, kailangan po natin yung authority. Yun po. Yung pinaka-tumatak ko sa akin is yung opportunities po na i-grab po natin kung ano yung nandyan. Like, kung fit naman tayo para kunin yung opportunity na yun, i-grab na po natin. Kunwari, sa pag-aaral, hanggat may nagpapaaral, mag-aral lang po, o kaya kung kaya mo mag-working student, matapos mo lang yung pag-aaral, magawin mo po. Tapos, yung habang bata ka pa, kumita ka na. Kasi, sobrang halaga nun pagdating ng panahon. Kasi nga, kung anong meron ka ngayon, kung i-save and multiply mo siya, pagdating ng panahon, magagamit mo. Ayun. Yun po, natutunan ko po dun sa tinuro ni Pastor kanina is yung buhay natin ay mahalaga. Syempre, yung opportunity, yung buhay, wag nating sayangin. Tapos, ayun, ang Lord naman, lagi nating i-trust sa Lord yung mga ano natin. So, God is in control naman talaga. So, ayun po, maraming salamat po sa learnings. Ayun, para ma-multiply, so ibigay natin kayo. The lesson that I learned today is if I receive a blessing, I try to multiply and non-stop. Wag nating sukuan or wag nating agad gamitin sa mga hindi magagandang bagay or i-consumption na hindi sa nararapat. Dapat natin siyang pagtrabahuan pa para mas mag-multiply and gather all the leftover. Yan lang pa. Malaking privilege na matuto sa pakikinig ng salita ng Panginoon, lalo na itong today na totoo na ang financial freedom talaga ay nagsisimula sa disiplina. So disiplina when it comes to sa mga blessings na binibigay ng Panginoon sa atin, kailangan i-manage natin lahat yon. And syempre nagpapasalamat ako kay Sister Ernie and sa ating mahal na pastor na tunay na yung mga wisdom nila ay never ending. Balanse ang Lord, He's giving us the blessing, and on our part, kailangan maging mabuting katiwala tayo na i-manage ang mga blessings. Napakahalaga talaga ng financial literacy, lalo na sa atin, kasi syempre, nung araw, hindi naman ganun tinuturo yan sa age namin noon, pero ngayon, natutunan natin sa pamamagitan ni Sister Ernie na kailangan magkaroon tayo ng tamang pagmamanage sa ating mga finances at saka yung disiplina talaga na which is kapag hindi mo siya natutunan mula pagkabata, napakahirap pag ngayong edad ka na magdidisiplina ng sarili mo. In our everyday life, we shouldn't forget ourselves. Sabi nga ni Brother King, kung may time tayo sa ibang tao, syempre may time din dapat tayo sa sarili natin. Sobrang malinaw. Sobrang selfless mo. Kung may time ka sa iba pero wala kang time sa sarili. And also, dapat nililesen din natin yung pagkain natin ng mga unhealthy foods like junk foods, mga pasta, and more on exercise tayo. So, I'll do my best yung
title. So stewardship is about this one. Stewardship is managing something we had or something na si God is yung nagbigay. So first point is God expect to us as stewardship is we manage everything we have spiritually or kahit saan, like church, family, work and business, even school, and even to our spiritual self. May part sa atin na gusto natin lumago sa spiritual natin. We want to be with God. So first point is we take action. Yung take action, it takes productivity. It means need natin maging masipag. So, when we don't take action, pag parang natabunan tayo ng reklamo tsaka ng fear natin, and yung lalo na yung katamaran, yung spiritual self natin, it can lead to no interest in God at all. Walang lalago sa atin, spiritually to our soul, parang walang pagkain yung soul natin. Ayun lang, thank you. Nagpapasalamat po ako sa Lord, sa pastor na ginamit sa araw na to. Marami po ako natutunan sa preaching na binigay niya sa akin. Na tayo pong bilang mga Christians, hindi na po dapat tayo magulat sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dapat tayo po yung laging handa. Lagi po tayong magsumikap, manatili po sa gawain ng Panginoon para po tayo ay makasama po sa pagbabalik ng Talagang sa panahon kasi ngayon talagang alam ko na malapit na rin talaga yung pagbabalik ng Lord. So, yung topic kanina about sa Thessalonians chapter 5 verse 1 to about doon, I know naman na na maraming mga signs talaga na kung kailan babalik si Lord. Maganda din kasi na natake yung about sa end times. So, importante din na natake yung end times kasi nandun na tayo sa point na nandito na yung panahon na malapit nang bumalik si Lord. So, mas dapat lang talaga na matake yung mga ganung bagay. And I'm blessed niya na isa ako dun sa nakarinig dun sa preaching ni Pastor. So, yun lang po. So, yung natutunan ko po sa tinuro po ni Pastor is yung mga signs po yung katulad nung kay Noah. Yung mga nangyari po sa day ni Noah or yung sa Noah's Ark po is nangyayari po this day or this generation po. Pero mas worse pa po siya kasi na-influensyahan po tayo ng social media or ng mga cellphones po. Very blessed po ang karamihan, lalo na po ako dahil sa natutunan po natin about po sa last time na nangyayari na yung last day. Tunay na sobrang palilin na sa tao, pagiging tinuro na ating mga pastor. Kailangan ito ay ating panghawakan para maging matatag tayo sa pagkakas. Kasi yung mga kulto, napakadami na po sa mga panahon natin ngayon. Kaya tayo po nag-aaral na hindi po tayo lalayo sa nilalaman po ng Bible. Kaya very blessed po sa araw na po. Sa Diyos lang po ang kapurihan at salamat po sa aking mahal na pastor. Ang stress ay dapat nandyan lang. Kasi kung magpapaka-stress ka, bali wala din yung mga Lahat po tayo pwedeng magkaroon ng career, pero ang huwag po natin kakalimutan si God sa lahat ng bagay. Ang po natin si Lord. At yung special po yung soul natin at yung relationship with God. Malaking bagay po ang pahayag ni Pastor ngayon kasi lahat naman po ng tao ay nagdadaan sa stress, sa problema. Kakambal na ho yun sa buhay. Nasa sayo lang po yun kung ikaw ang magdadala. Yun lang po. Salamat po. Napakagandang mensahe ang ating natutunan sa umaga po na ito patungkol po sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. At sabi nga po doon, kindness ay kung papaano natin ipapakita ito sa ating mga kapwa ay dapat po araw-araw. Kaya tayo bilang vessel ng kabutihan ng Panginoon ay tayo rin po maibahagi natin ang kabutihan sa iba rin naman.
nakapagbigay po sa atin ng karunungan patungkol po sa paggawa muli ng kabutihan sa kapwa natin. Kaya maraming salamat po. Super naging helpful po sa amin to, lalo na po sa mga teenagers na yung 4 kinds of kindness po, which is yung compassion, and empathy, sympathy, and forgiveness po. And I agree po na super pinakamahirap na gawin sa ngayon, lalo na po sa atin, is yung forgiveness po. So, sana po lahat po ng if meron po iba pong mga aspect po sa buhay natin is ma-keep up po natin. Kaya po is manalig lang po tayo kay Lord in every aspect of our life. Thank you po. You were able to identify those people or your true friends during the time of trials, because if you notice during that sa story, some people medyo na naging awkward kay God when He said na forgive niya na yung sin nung paralyzed person, because during that time, once you are paralyzed, it means that you are being punished by God. So that could be one of the reasons din baka kaya walang parents or walang family yung na tumulong sa kanya. But as mentioned earlier, during those struggles, you will be able to identify who your friends are during the time of crisis. Thank you. This gospel, madami po akong natutunan. Some of this, there's so many forms of kindness na ma-share natin sa mga tao or mag-aaral natin, masasabuhay natin. Pero yung pinaka-tumatak sa akin na sinabi ni Pastor is about forgiveness. It is because, based on my experience, sobrang dami kong napagdaanan and sobrang hirap magpatawad. Alam ng lahat yan. And it is not to be forced. It's always on the process. It's always on the healing. And hindi siya para pilitin. Pero I believe when the time is right, madaming makakapagpatunay na kapag gumaling na yung isang sugat, is makakapagpatawad tayo. Hindi ganun kadali, but it's always by a process. And I believe it will always be rewarded when it comes to your heart at totoo yung naging pagpapatawad mo, even hindi siya ganun kadali. Yun lang. And the message is actually for everyone. And I give highlight to our pastor here, because I know that he is the one being called by God to lead this church to where Jesus wants them to be. And my message to the members and the workers of Jesus Christ, One God, One Gospel Church is just keeping on, support your pastor, stand up his back, and be faithful to the Lord Jesus Christ, win souls, stick to His promises, because there will be problems or the challenges along the way. We will always become victorious by the power of the Lord Jesus Christ. Thank you, Pastor Alvin and Pastor Ernie, for the invitation. We will treasure this experience with your church and in your church. God bless you. Kita-kita tayo ulit. The role of a pastor is highly significant sa isang church dahil wala tayong makakain kung walang taghahanda ng pagkain. Kaya very na-appreciate ko si Pastor Alvin dahil meron tayong isang pastor na passionate, hardworking, and mahal niya talaga yung trabaho niya. Kita-kita mo sa ginagawa niya sa pag-prepare niya pa lang na mga ito-preach niya or sermon niya. Very appreciative din yung mga ginagawa niya, especially din sa mga facilitators and sa members. Salamat kasi kung wala po ang ating mahal na pastor sa aking buhay,
Hindi ko rin po alam kung nasaan ako sa oras. Salamat po at talagang tunay na siya yung nag-guide, nag-care sa atin. At yun nga po, hindi po tayo na-deceive ng ibang pananampalataya dahil sa mga salita ng ating Panginoon na inutuloy niya sa atin. Bilang pagpapasalamat sa ating Panginoon, dapat makita sa ating kagawa, hindi lang sa salita, ng pag-appreciate natin sa ating mahal na pastor. Higit sa lahat din pong ating financial support dahil alam na po naman natin ang ating mahal na pastor ay walang ibang hanap buhay dahil buong puso, O Lord God, ang kanyang pagtutulod sa ating iglesia, kaya dapat supportahan din natin siya financially. Ang masasabi ko kay Pastor Alvin, talagang tagus yung kanyang pag-preach, maunawaan ng puso mo kasi from the heart yung kanyang pag-preach. At saka, ang pinaka-natatandaan ko yung hindi lang mga pastors o mga leaders, kundi yung mga parents din na kailangan bigyan ng respeto. I've learned a lot from this topic from Pastor Alvin. It's very enlightened. For me, the appreciation day of our pastor all over the world. Kasi they're also most important person in this world. Because without them, our spiritual life will be, hindi tayo mag-grow. And I learned also from Pastor Alvin about the parents and their children. Magsisimula ang ating, for me, magsisimula sa family, ang respect, and also the true communication and love. For me, I learned also from Pastor Alvin na mas natakot ako dun sa verse na sinabi ni Pastor Alvin na respect your parents and obey your parents. Kasi hindi lang, kasi si Lord ang nagka-curse sa atin bilang isang anak. Kaya we have to obey and be submissive to our parents and also to our pastor. Thank you. Thank you, Pastor. We love you. So today's message was about praise and worship, and I think the message I got from this today was the fact that serving for God is a way of praising and worshiping the Lord, our Savior. So I think that's a good message for us to all consider, is to be able to serve the Lord in any capacity, whether it's on the worship team, playing the instrument, just saying hi to people, greeters at the door, to just about anything you could do to serve. So that was the message today, was praise and worship. Ang topic ngayon is about worship. So yung worship po na ito is about act of service in the Lord. To be honest po, napakarami pong na-clear po about the worship. Kasi po dito po sinabi po sa topic na ito, sinabi po talaga na ang worship, praise, and worship is dapat po coming po from the heart. Hindi po siya yung, di ba minsan parang happy lang tayo dahil may mga band or something. It's not about performance. It's all about from the heart. Kasi we are worshiping and honoring. It's about admiration po natin sa ating Panginoon. So, worship and praise is the worship to win your battle and to have your victory, to have your miracles. All glory to God po. Naintindihan ko po sa preaching ko is isa lang po si God. Hindi siya tatlo, hindi siya Trinitarian. Isa lang siya. Father, Son, isa lang lahat. And siya lang sasambay natin. Through worshiping is makikilala natin kung sino talaga ang ating Panginoon Jesus. Without hesitation, dapat po
sa Kanya lang. Kasi katulad nga ng nasabi nga po sa akin ng Brother Ivan, yung idolatry, totoo po yun dahil I experienced that before na what happened to me is like lahat binigay ko and then what nabigyo ako. Iba talaga pag si Lord ang inuna mo, everything follows Him. Without God, we are nothing. Mag-worship lang dahil siya ang kasagutan ng lahat ng problema natin. Thank you so much. Kailangan daw natin alamin kung paano tayo mag-worship sa ating Panginoon at kung paano natin siya lugurin, lalong-lalo na po sa pag-worship. Ibigay natin ang the best. Sabi nga niya, sa ibang mga concert, nagagawa natin ibigay yung pag-worship ng hindi naman totoong Diyos yun. Kaya dapat yung totoo nating Diyos na buhay, yun natin ang lugurin natin ng tama at siya rin ang worshipin natin. Wala na pong iba. Pinaka nagustuhan ko sa event ngayon, sa Worship It Betweens, is yung siguro yung pag-aantay ni Job na despite na kinuha sa kanya yung lahat ng blessing. And si Lord din naman yung nagbibigay ng blessing na yun. Doon sa paghihirap niya, doon sa in-between na paghihirap niya, hindi siya nag-stop mag-worship kay Lord. And yun yung pinaka-tumatak sa akin kasi parang naranasan ko din yun na kahit anong hirap or kahit kinuha sa atin ni Lord yung blessing, in the end, si Lord pa din naman yung magpaprovide sa atin. Kaya kapit lang sa Kanya. Ganun kahalaga ang Panginoon sa ating buhay. Talaga kailangan natin manampalataya. At sobrang masaya po ako na naka-experience po ako ng masagana at masayang pag-worship po dito. And mostly, natutunan ko kailangan natin maging attached sa Panginoon sa lahat ng bagay. Kahit anumang problema natin at pagsubok, talagang kailangan manalig tayo sa Diyos. And I'm so very happy dahil may Panginoon po tayo sa buhay natin na siyang gagabay sa atin sa lahat ng pagsubok natin sa buhay. My experience here is actually a lot of fun because except for being closer to God, I also learn new things about the verses and also the lessons of life. And I know that this concert helps me learn that God has a plan for us and that I should trust God into all the journey that I've been through. Same lang po sa kanya and super enjoyable po ng naganap na po. Ang naganap po na ito, napaka-close po kami kay God sa mga natutunan po namin ngayon and super na-enjoy po kami. Doon ko po na-realize na mas nakaka-enjoy po pala and mas may matututunan ka kung mas a-attend ka sa mga katulad na worship na ganito. Ito sana yung pasyon isipin si Lord. Araw-araw, natin isipin si Lord hindi ito yung pasto. Ito po sa sana, bigayan po natin. Ang tradisyon sa Christmas, ngayon ng Panginoon. Ito ay gagawin ko pag uwi ko sa Mindanao. Unahin ko ang Panginoon na siya ang manguna sa amin. Ang pag-celebrate ng Christmas ay hindi laging sa kung anong material na bagay. Kailangan ang Panginoon ang laging manguna sa ating puso at isipan. Yun lang po. Hi, I'm Jordan. Now po, this topic po today po is I'm so blessed and thankful po kay God about po sa Christmas na dahil po nasa Christmas po is babaunin po lahat ng message po na natutunan ko today and yun po, Merry Christmas po. Ang natutunan ko po ngayong araw, mas lalo ko pong na-appreciate si Lord dahil sa Christmas nga po. Naisip ko na lalo kung wala siya, there's no hope, love, and joy. So, maraming salamat sa Panginoon dahil sa Kanya, nagkaroon ng salvation. So, kung wala si Lord, wala tayo dito ngayon. Hindi nga ng tulong sa araw-araw. Maraming salamat po.
morning po sa lahat ng mga kapatiran na nandito po ngayon. Nagpapasalamat po ako sa mensahe na ating Panginoon na binigay ngayong umaga na year-ender po na mag-move forward na po tayo sa anuman po na nangyari sa atin noong nakaraang taon. Gawin po natin itong lesson o kaya kung ito man po ay maging maganda, maging excited po tayo para sa next year 2025. So, napakabuti ng Lord. Tinapos niya ang taong ito na binigyan tayo ng hope, binigyan tayo ng joy, na meron pa po pala tayong pag-asa habang tayo ay binibigyan niya pa ng buhay. At ang sabi nga, enjoy this year 2025 and more year to come. Thank you. Natutunan ko sa preaching ngayong araw na ito ay ito po yung pagpapatawad po. Pagpapatawad na sino man sa mag-anak mo, kaibigan, bahay, talagang tapusin na po natin ang mga tampuhan, yung mga konting bagay, ilabas lang natin dito, narinig natin dito, ilabas mo dito, at move on na. Sabi nga yung Apostol Pablo, press on, move on. Yan ang ating goal na mag-move on tayo, press on lagi tayo. Mula ngayon hanggang sa matapos ang taon ito, ng 2020 at papasok ng 2025, kung ano yung goal ng 2024, pagpatuloy nyo lang 2025, makakamit ang ating success. Mga to.